Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Goshen PH at shoutout kay Rene Boy Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kapag ang paglubog ng araw ay malapit nang pumasok sa kanlurang bundok, kapag ang 7 o 8 koponan na hinati ng higit sa 300 katao ay mas malayo sa isa't isa, ang unang koponan na may Aaron at Suziwo bilang core ay nakarating sa labas ng Yuming lungsod. Napakataas ng gate ng lungsod. Bagamat bukas ang pinto, ang liblib at mahabang koridor ay 100 metro ang taas at 10-10 metro ang lapad. Naglalabas ito ng malamig na hangin at sumasalamin sa kulay abo at itim na kagubatan at bundok sa likod nito. Para sa isang oras, ito ay madilim. Sinulyapan ni Suziwo ang lahat ng naruroon at sumenyas na handa na sila. Pagkatapos nito, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa lungsod ng Yuming. Walang ingay at kaguluhan sa mga lungsod sa Central Plains noong nakaraan. Sa kabaligtaran, ito ay isang patay na katahimikan dito. Paminsan-minsan, maririnig mo ang dagandong ng hangin mula sa kung saan, o ilang mga pagsabog ng banggaan ng metal. Tila may humahampas ng bakal, o may gumuguhit ng patalim at espada. Kakaiba ang atmosphere. Ang lugar na ito, sa unang tingin, ay hindi malapit sa mga estranghero. Malamig na ngumiti si Qinglong, ngunit maingat na tumingin sa paligid ang kanyang mga mata. Katulad ng Central Plains, mayroon pa ring iba't ibang mga gusali sa lungsod, ngunit karamihan sa mga ito ay mga sirang pader. Tila ito ay isang lungsod na nakaranas ng binyag ng hindi mabilang na mga digmaan. Walang moral restrictions sa pagpatay sa angkan ng demonyo. Normal at simple lang kung sino ang kinakain at iniinom natin. Huwag kang magtaka. Punta ka muna sa rest place, mahinang paliwanag ni Suziwo. Ang pamilyang Su ay isang malaking pamilya sa disyerto. Natural, ang pamilya Su ay mayroon ding ilang mga kontak sa negosyo sa Yuming City, na nasa hangganan nito. Sa makatuwid, may nalalaman pa si Suziwo tungkol dito. Tumango si Aaron at tumingin sa panggalan, try to keep a low profile, sinundan niya si Suziwo at isang grupo ng mga tao ang pumasok sa kalaliman ng lungsod. Panggalan depressed turo sa sarili, shit, anong multo? Maraming tao sa pangkat na ito. Bakit mo nasabi sa sarili mo ta? Gayunpaman, pagkatapos lamang nailing ng mga panggalan ang kanilang mga ulo na nanlulumo at naabutan si Suziwo at iba pa, ilang mga figure ang lumitaw sa magkabilang panig ng mga kalye kung saan sila nananatili. Sila ay makapangyarihan at maringal, mga 2 metro ang taas, mabangis sa hitsura at mamamatay tao sa kanilang mga kilay. Ilang tao ang ngumiti sa isa't isa, tumango, at nawala sa lugar. Sa oras na ito, dahan-daang huminto sina Suziwo at Aaron sa harap ng isang 3 palapag na gusali na may taas na halos 100 metro sa gitna. Sa ibabaw, ito ay tila ang pinakamaunlad at kahangahangang gusali sa lahat ng paraan. Gayunpaman, ang kalahati ng gusali ay gumuho, at ang plaque na nakasabit sa pinto ay bahagyang umindayog sa hangin. Tila anumang oras ay maaaring mahulog ito. Kung ikukumpara sa patay na katahimikan at umaalingaw-ngaw na hangin sa labas, nakatingin sa loob ng bahay, bagamat sira ang bahay, maraming tao ang nakatira dito sa oras na ito. Nang pumasok si Suziwo at ang kanyang partido sa gusali, ang mga taong ito ay huminto sa kanilang mga aksyon ng sunod-sunod, tumingin sa kanila ng tahimik na may malamig o nakangiting mukha. May 30 o 40 mesa at upuan sa bahay, ngunit may mga tao sa bawat mesa, maaaring nakasquat o nakahiga o nakaupo sa mesa. Gayunpaman, kung ang Aaron ay gumamit lamang ng kakaibang hugis upang ilarawan ang mga ito, sila ay ganap na pinuri. Hindi bababasa, sa oras na ito, maging si Suyan, Leivzo, Suyingxia,
o Qin Shuang, lahat ng babaeng ito ay mukhang natatakot. Ang mga taong ito ay napakalaki, o may malaking palaka na may tiyan ng luhan, o isang deer freak na may hindi. May hahambing na mahabang leeg, o isang lalaking itim na palaka. Sa madaling salita, lahat sila ay mga uri at kakaiba at masungit. Gayunpaman, sa kabutihang palad, bago pumasok sa lungsod, hiniling ni Suziwo sa 4 na babae na magbihis ng panlalaking damit. Kahit sa mukha nila, sinadya nilang tinakpan ng mahabang brimmed na sombrero. Sa makatuwid, kahit na naakit nito ang atensyon ng lahat sa bahay, hindi ito nagdulot ng maraming alon. Dinala ni Suziwo ang mga tao sa guest desk sa gitna ng bahay. Isang halimaw na parang palaka ang nakaupo roon na parang pool ng putik ng karne. 7 silid, sabi ni Suziwon, itinapon ang isang tumpok ng mga amethyst. Wala man lang leeg ang halimaw. Ngumiti siya at sumenyas na maghintay. Habang naghihintay sila, isang lasing na lalaki ang dumaan at natisod kay Ivory. Sa sigaw ng sakit ni Ivory, bahagyang natisod din ang kanyang katawan. Bagamat mabilis siyang hinawakan ni Soyan, dahil sa kanyang malaking pagkawalang kilos, ang kanyang buong ulo ay umiling at ang kanyang mahabang sombrero ay natanggal. Kasabay nito, lumitaw din ang isang ulo ng magandang buhok. Biglang may mga sipol sa buong bahay. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Wow! Biglang, ilang humanoid na halimaw sa malayong mesa, na may hawak na malalaking kamay na kasing laki ng mga upuan, kinurot ang kanilang mga labi na kasing kapal ng bahagi ng baboy, at sipol ng malakas kay Ivory. Nagmamadaling ibinaba ni Ivory ang kanyang ulo. Sa tulong ni Soyan, dali-dali niyang kinuha ang kanyang sombrero. Gayunpaman, kahit na ibalik niya ito ay isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan na ang nakagugulat na sandali lamang. Para sa karamihan ng mga taong ito sa bahay, hindi nila alam kung gaano katagal silang hindi nakakita ng isang babae. To be exact, dapat mga normal na babae ang itsura nila. Kung tutuusin, sa lupain ng pamilya ng demonyo, bagamat may ilang mga nakamamanghang at mapang-akit na kababaihan, karamihan sa kanila ay pangit dahil sa impluwensya ng masamang espiritu. Ngayon ay biglang lumitaw ang isang magandang puting babae. Paano natin hindi hahayaang maging gaaman ang mga taong ito? Ang mga babaeng Terran daw ay maputi at magaganda, at ang bawat isa ay mas maislan at kaakit-akit. Hindi ko pa sila nakikita noon. Ngayon, iminulat ko ang aking mga mata, tumayo ang isang higanteng palaka na mas malapit sa akin na may dalang lalagyan ng alak. Ang kanyang higanteng mga mata ay direktang nakatingin kay Ivory, puno ng pagnanasa. Chick, naghanda ako ng good black devil's blood. Halika nga dito at ibibili kita ng maiinom. Pagkababa ng boses ay biglang inilagay ng matipunong pagong ang kanyang kaldero at tasa ng alak sa mesa. Kumatok lang ito. Hindi napigilan ni Ivory ang pag-urong palapit sa Aaron at iba pa, at mas mababa ang kanyang ulo. Nang makita si Ivory na takot, si Aaron ay sumimangot ng hindi nasisiyahan, na may bakas ng galit sa kanyang mga mata. Mabilis at malumanay na hinayla ni Suziwo ang Aaron, at ipinahiwatig ng kanyang mga mata na hindi siya dapat magulo. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay malayo sa kasing simple ng inaasahan. Sa tamang oras, ang 7 susi ay inihagis sa mesa ng bola-bola. Hindi siya tumingin kahit kanino at walang tigil na sinabi, ito ang trading na pamilyang Su. Pagkababa ng boses ay tuluyang bumagal ang mga mata ng mga tao sa paligid niya. Mabagal ding umupo ang ilang taong gustong tumayo at sumali sa saya. Ang pamilya Su ay nakikibahagi sa kalakalan. Alam ng mga tao sa lungsod na sa pangkalahatan, ang tubig ng balon ng lahat ay hindi lumalabag sa ilog. Lalo na nang may sinabi ang tindera, na wala ang galit ng maraming tao. Ngunit noon pa lang, hindi lamang humingi ng tawad ang lasing sa kanyang pananakit sa mga tao, ngunit nais niyang bumalik at humanap ng gulo ng galit. Gayunpaman, nang gusto niyang gumawa ng gulo, ang nakakalat na buhok ni Ivory at ang kanyang walang katulad na mukha ay nagulat sa kanya. Kung ikukumpara sa ibang tao, malapit siya sa kanyang bibig at mas malinaw ang kanyang nakikita. Ngayon pa lang ay hindi niya maiwasang ailapit ang kanyang ilong sa brasong nataman niya kay Ivory at tinignan ito ng masama. Then, his abnormal and greedy breath, what a fucking fragrance, sa sandaling lumabas ang salitang ito, ang nakatayong palaka at pagong ay hindi napigilan ang paglunok ng kanilang laway,
at ang pinindot na apoy ay muling bumangon. Nang makita si Ivory na nakayuko ang kanyang ulo, ngumiti siya, iniunat ang kanyang madilaw na kayumangging kamay, kahit na may malagkit na likido, at hahawakan na sana si Ivory. Kasabay nito, may maruruming salita sa kanyang bibig, "Halika, munting babae, huwag kang mahiya, hayaan mo." Pagmasdan mong mabuti ni Lolo kung gaano kakaganda, bagamat hindi tumitingin si Ivory, naramdaman din niya ang paglapit ng kanyang kamay sa kanyang sarili, ibinaba ng buong lalaki ang kanyang ulo at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Suyan, sinusubukang umatras para makaiwas. Ngunit ang pag-iwas ay limitado pagkatapos ng lahat, nang si Ivory ay walang paraan para umatras, biglang huminto ang kasuklam-suklam na malalaking kamay, biglang itinaas ni Ivory ang kanyang mga mata at nakita na ang isang kamay ay biglang lumitaw sa nakakadiri na malaking kamay, dumaikit dito at tumingin sa direksyon ng kanyang kamay. Ito ay Aaron. Storytelling channel sa YouTube. Medyo malamig ang mukha ni Aaron at galit na ang mga mata niya. Sa kanyang biglaang paggalaw, diretsong lumipad palabas ang lasing na halos 2 metro ang taas, makapal at bilog. Bang! Sa mapurol na ingay, diretsong tumama ang malaking katawan ng lasing sa nag-iisang unmanned table sa kwarto. Ang mesa ay nabasag sa isang iglap. Kasabay nito, ang lupa ay mapurol din dahil sa kanyang malaking katawan. Lahat ng halimaw ay natulala sa buong bahay. Walang inaasahan na biglang bubuo sa hakbang na ito, lalo pat ang tila payat na binata ay nang ahas na kumilos muna sa harap nila. Gayunpaman, nang siya ay natigilan, ang Palaka at ang Pagong ay nagkatinginan, at pagkatapos ay sa lahat ng mga taong naroroon, isa-isa, parehong galit at nanunuya. Pagkatapos, parami ng parami ang tumayo mula sa kanilang mga upuan, pinangungunahan ng mga Palaka at Pagong, at dahan-daang nagtipon patungo sa Aaron at iba pa ng hakbang-hakbang. Sa pagtingin sa itim at malawak na grupo ng mga halimaw na palapit ng palapit, at nagpapakita ng kalahating bilog na dahan-daang palibutan sila, binantayan ng mga mata ni Suziwo si Suyan sa kanyang likuran. Bahagyang sumandal din si Aaron at pinrotektahan sina Ivory at Hanayan sa likod niya. Gayunpaman, kumpara sa nervyos na pagbabantay ni Suziwo, ang mga mata ni Aaron ay walang malasakit. "Kayong mga lalaki, huwag maiinip." Nagmamadaling bamulong si Suziwo. "How dare you come to our Yuming City para maghanap ng trabaho?" Sabi ng palakang lalaki, dumura ng mabangis. Sa isang pagkakataon, isang subo ng berdeng laway na kasing laki ng wash basin ay dumaikit sa lupa na nakakadiri. Ladies and gentlemen, malinaw naman na nagkaproblema ang malakas na lalaki kapag lasing. "Nag-giveaway na kami, pero ngayon mo lang nakita ang ugali niya." Hindi lang siya humingi ng tawad, pero sobra-sobra na ang galaw niya. "Kaya kami." Sinubukan ni Suziwo ang kanyang makakaya na magpaliwanag. Gayunpaman, malinaw na ang kanyang taos-pusong paliwanag ay malinaw na nakakagambala at tahimik na kalokohan para sa mga taong ito. Ngayon lang, tumunog ang hukay ng tindera. Isang grupo ng mga tao ang hindi lang alam kung paano ito gagawin. Eksakto, ang eksena ng lasing ay nagdala sa kanila ng buong palusot at dahilan. "Babae lang, wag mo idamay. Anong magagawa ko kahit may grupo ako?" Malamig na saway ng Palaka, at saka ibinalik ang ulo sa mga taong nasa likuran niya. Sa pagtatapos ng pagkain, kumukulo ang mga tao sa likuran. It's her fucking honor na ang babae ng isang lalaki ay maaaring halayin ni Lauso. Tama, gusto siya ni Lauso. Dapat lumuhad at dilaan ang mga katulad niya. Haha, isang grupo ng mga tao ang nagtawanan at sabay na tuwang-tuwa at mayabang. Ang mga ngipin ni Aaron ay nagsara ng mahigpit, ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng mamamatay tao na espiritu, at ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Naramdaman ang intensyon ng pagpatay ni Aaron, si Ivory ay naglakas loob na dahan-daang hawakan ang kanyang kamay, pagkatapos ay umiling sa kanya at sinenyasan siyang huwag magulo. Sa dissuasion ni Ivory, bahagyang kumala si Aaron sa kanyang kamao, at bahagyang nabawasan ang kanyang galit. Gayunpaman, ang mood ni Aaron ay malinaw na nakita ng mga taong ito sa mahabang panahon. Ngumiti ang Pagong, "Bakit? Mukhang malungkot ka." Hindi nagsalita si Aaron, tinignan siya ng malamig at pinigilan ang galit. "Bakit? Ang sisiw ba na ito ay iyong manugang? O ang iyong manliligaw?" Malumanay na ngumiti ang Pagong. Sa likod niya, may grupo ng mga halimaw din ang humagalpak ng tawa.
Umiling ang pagong at tumingin kay Su Yingxia. Tot. Ito ay talagang isang bulaklak na ipinasok sa dumi ng baka. Napakagandang sisiw, ngunit ito ay naghahanap lamang sa kanya. Napakasayang. It's not thin and garbage. It can be blowing down in a bugs of wind. Chick, ang mga ganitong kalakal ay hindi makapagbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan sa kama. Sa totoo lang, kaya ko siyang suntukin ng isang suntok. Pagkababa ng boses, muling nagtawanan ang isang grupo ng mga tao. Namula si Ivory at galit na tumingin sa lalaking pagong. Ito ang unang pagkakataon mula nang ibinaba niya ang kanyang ulo at tumingin ng diretso sa mga lalaking ito. Nang makitang nakataas ang ulo ni Ivory, ang nakamamanghang mukha ay nabigla sa isang grupo ng mga halimaw, at ang lalaking pagong ay tila mas nasa sabik. Pagkatapos, naglakad siya ng ilang hakbang sa harap ng Aaron, tumingin sa Aaron at ngumiti. The next second, he stretched his hand and slapped Aaron on his face. Tama ba ako? Little waste. Pamitik siya ng ilang beses, ngunit kagat-kagat lang ang ngipin ni Aaron at tinitigan ang taong pagong, dahil sinabihan siya ni Ivory na huwag siyang magulo, kaya kahit na napahiya siya, hindi pa rin siya kumikibo. Pero biglang may kumatok, isang sampal ang tumama sa mukha ng lalaking pagong. Tumingin sila sa likod at natigilan saglit. Ang sampal na ito ay Ivory. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!